Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kahapon nga lumabas ang balita na sinubukan ng Warriors sa makuha si LeBron via trade noong trade deadline, kung saan ito ay dinecline ng 4-time MVP. Ganun pa man, nagsimula nga ito ng mga usap-usapan, may ibang positibo at may ibang negatibo. May mga nagsasabi nga na tama lang na magkampi na sila ngayong patapos na ang kanilang career. Ganun pa man ay may iba din nga natutol dito. Subalit ang tanong ay gugustuhin nga ba ng NBA na mangyari ito? Well, ang posibleng sagot dyan mga kaibigan ay hindi. For the simple reason na silang dalawa nga ang mukha ng NBA for the last decade at hanggang ngayon ay wala pa silang namamarket ng matino bilang bagong mukha ng liga. Kaya naman kung napapansin nyo nga mga kaibigan ay Lakers at Warriors sa may pinakamadaming national televised games, kahit na masasabi natin na madaming ibang team ang mas malakas ngayon sa kanila kung standings ang pag-uusapan. Ito nga ay sa simpleng dahilan na sila pa din ang dalawang team at dalawang player na humahakot na madaming manonood. At kung mapapansin nyo din ay bibihira na magkasabay ang game ng dalawang team na ito. Madalas ay alternate days yan. Kung may laro ang Warriors ngayon, malamang ang Lakers ay wala. At kung may laro naman ang Lakers, ang Warriors naman ang wala. Bukod na lang nga kahapon dahil inuubos na nga ang mga NBA games upang makapaghanda na para sa NBA All-Star Weekend. Ngunit since same ang time zone nila, madalas nga na ina-alternate ang game nila ng NBA dahil kapag nagkasabay ang game nila ay nahati nga ang manonood. Si LeBron James and Stephen Curry din nga ang biggest rivalry sa buong NBA ngayon, kaya naman ang mga fans sila ay madalas din na magbangayan at gusto yan ng NBA dahil it creates more hype and tension sa game. May ibang fans nga ng Warriors at ni Curry na nanunood lang ng game ng Lakers para abangan kung may mali ba na magagawa si LeBron at kung matatalo ang Lakers. At may mga fans din ni LeBron at ng Lakers na nakaabang lang sa game ng Warriors para lang man-trash talk sa mga fans si Curry kapag maalat ang shooting nito. At dahil din nga nasa magkabilang team sila at hindi sinasabay ang kanilang mga games, ang mga national TV schedules ay kadalasan mga kaibigan ay double header events, kung saan ang first game ay tapatan ng Eastern Conference team o team na nasa home court ng East ang may game, at ang second game naman ay Lakers kontra sa ibang team, habang sa susunod naman na araw ay same format ulit, ngunit ang mag-headline naman ay ang Warriors. So kung magkakampi nga sila ay mawawala ang lahat ng ito. Lahat ng focus ay mapupunta lamang sa isang team. Mas may chance pa nga ang Lakers na mag-survive without LeBron dahil ever since naman ay sikat ang franchise na ito with or without LeBron. Panahon pa nga yan nila Jerry West, Magic Johnson, Shaquille at Kobe. Ganun pa man ang Warriors na without Curry ay medyo delikadong franchise ito. Posible nga itong matulad sa Cavs ng pag-alis ni LeBron kung saan halos naubos din ng mga fans ito. At ang resulta nga nito mga kaibigan ay bagsakang presyo ng mga ticket, jersey sales, turista, benta ng mga sports bar, hotel at overall economy nga ng lugar. So ganyan nga kalaki ang impact na dala ng dalawang player na ito na ang simpleng desisyon nila ay posibleng maging dahilan ng malaking pagbabago sa ekonomiya ng syudad na kinabibilangan nila ngayon. Gusto nyo ba na magkampi si LeBron at Curry o mas gugustuhin mong magkalaban sila?